Go. Magandang araw mga bata! Kumusta ang pag-aaral ninyo ngayong panahon ng pandemya? Ako ang inyong Teacher Neri para sa araw na ito. May mga gawain akong inihanda para sa inyo para lalong mahasa ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin. At pakatandaan na ang maliit na kaalaman ay lumalaki kapag ikaw ay mag-aaral ng mabuti. Para sa ating layunin, nasasagot ang mga tanong tungkol sa kwentong binasa. Basahin ang maikling kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang Picnic sa Energy Park, sinulat ni Christy S. Agudera. Nagsisimba ang pamilya ni Ginoong Mercado tuwing linggo. Pagkatapos magsimba, nagpipiknik silang mag-anak sa Energy Park. Sama-sama silang kumakain sa parke sa inihandang pagkain ni Nanay Alma tulad ng adobong manok, sinigang na hipon na may gulay, inihaw na bangos, at mga prutas. Nagdarasal muna sila bago kumain. Matapos kumain ay nagpapalipad ng saranggola ang mga bata sa malawak na parke. Abala naman ang kanilang nanay sa paghahanda ng merienda nila. Masayang masaya ang mag-anak. Ngayon, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong mula sa kwento. Saan naganap ang kwento? A. Sa bahay, B. Sa parke, C. Sa palengke. Ang tamang sagot ay titik B. Pangalawa, kailan namamasyal ang mag-anak? A. Araw ng Lunes, B. Araw ng Linggo, C. Araw ng Sabado. Kung ang sagot nyo ay B, tama. Batay sa kwento, ano ang ibig sabihin ng picnic? A. Kumakain sa parke, B. Sumasakay sa duyan, C. Nagpapalipad ng saranggola. Ang tamang sagot ay titik A. Pang-apat, bakit kaya namasyal ang mag-anak? A. Dahil walang magawa sa bahay, B. Sapagkat marami silang pera, C. Upang maglaan ng oras sa pamilya. Ang tamang sagot ay titik C. Panglima, mahalaga bang maglaan ng oras sa pamilya? Bakit? A. Hindi dahil dagdag gastusin lang ito, B. Oo upang malimutan ang isa't isa, at C. Oo upang maging mas matibay ang pagsasamahan. Ang sagot ay C. Mahusay! Binabati ko kayo!
Bago natin basahin ang kwento, tingnan natin kung hanggang saan na kayo nakarating dito sa bayan ng Rizal. Subukan ninyong tukuyin ang mga lugar na makikita ninyo sa mga larawan. Handa na ba kayo? Narating na ba ninyo ang lugar na ito? Makikita ito sa San Juan, Zinundungan Valley. Ito naman, saan mo ito kadalasang nakikita? Kung ang sagot mo ay sa Mawanan Bridge, tama ka! Nasubukan mo na bang sumakay dito? Enjoy, di ba? Makikita natin ito sa Gagabutan. Ito ang tinatawag nilang tram line. Batid kong napuntahan na ninyo ito. Saan natin ito makikita? Tama, sa poblasyon o sentro ng Rizal. Ang lugar na ito, narating na ba ninyo? Natukoy mo ba ang mga lugar? Magaling kung ganun. Tuklasin natin ang kagandahan sa bayan ng Rizal. Basahin natin ang kwento na pinamagatang Ang Bayan ng Rizal. Ngayon, makinig tayo kay Aprilyn para basahin niya ang ating kwento. Ang Bayan ng Rizal. Ang Bayan ng Rizal ay tahimik, sariwa ang hangin at malayo sa polusyon. Sariwa din ang mga gulay na nanggagaling sa kanilang taniman. Sagana sa isda ang ilog at karamihan sa mga mamamayan dito ay nag-aani ng mais, mangga at saging dahil sa malawak ang kanilang lupain. Maraming pasyalan dito sa Rizal tulad ng Biwag at Malana na makikita mo sa bungad papasok sa bayan ng Rizal, Cagayan. Makikita mo sa poblasyon o pinakasentro ng bayan ng Rizal ang lumang simbahan na naitayo noong 1617. At dahil dito, marami ang bumibisita tuwing sasapit ang buwan ng Abril dahil idinaraos ang Padekot Festival. Karamihan ay gustong makita ang lumang simbahan at para masaksihan ang husay ng mga mamamayan dito sa pagluluto ng iba't ibang uri ng malagkit. May mga kuweba rin na makikita dito tulad ng Alsum Cave na matatagpuan sa Barangay Anaguan at ang Ulima Cave na makikita mo sa San Juan, Zinundungan Valley. Ang malinis at kaaya-ayang ilog na tinaguriang Blue Lagoon ay makikita sa Barangay Masi. Presko ang hangin dito dahil napalilibutan ng mga bundok ang bayan ng Rizal, kaya maaaliw ka sa pamamasyal dito. Kaya halina at bisitahin ang bayan ng Rizal. Sagutin natin ang mga tanong mula sa kwento. Una, ano ang pamagat ng kwento? Ang bayan ng Rizal. Pangalawa, saan makikita ang lumang simbahan ng Rizal? Makikita natin ang lumang simbahan sa poblasyon ng Rizal. Pangatlo, kailan naitayo ang simbahang ito? Ito ay naitayo noong 1617. Pang-apat, bakit marami ang bumibisita sa bayan ng Rizal tuwing buwan ng Abril? Tama, dahil gusto nilang masaksihan ang Padekot Festival
at para makita na rin nila ang lumang simbahan ng Rizal. Ang panglima, ikaw, aanyayahan mo ba ang kaibigang nasa ibang bayan o lugar para mamasyal sa bayan ng Rizal? Bakit? Oo, para makita nila ang kagandahan ng Rizal. Nasagot mo ba lahat ng tama ang mga tanong mula sa binasang kwento? Magaling! Paano mo nasagot ng tama ang mga tanong? Tandaan na ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa binasang kwento, mahalaga na maunawaan mo ang mga naganap dito. Mahalaga rin na naunawaan mo kung ano ang tinutukoy ng mga salitang pananong. Narito ang mga dapat tandaan upang masagot ang mga salitang pananong. Ano? Tumutukoy sa bagay, hayop at pangyayari. Halimbawa sa bagay, sapatos, payong, damit. Halimbawa sa hayop, aso, pusa, baboy. Mga halimbawa sa pangyayari, nagpapalipad ng saranggola, nagkakabit ng banderitas. Sino? Tumutukoy sa pangalan ng tao. Halimbawa, nanay, tatay, James, bata. Saan? Tumutukoy sa lugar. Halimbawa, sa hardin, sa paaralan. Ang kailan ay tumutukoy sa oras o panahon. Halimbawa, araw ng Lunes, 2 ng Mayo, umaga. Ang bakit ay tumutukoy sa dahilan. Halimbawa, dahil nag-aral siya ng mabuti. Ang paano ay tumutukoy kung paano nagawa ang isang bagay o pangyayari. Halimbawa, buong lakas niyang piniga ang kumot. Hinila ko ang mesa ng buong lakas. Ngayon, alam kong handang-handa na kayo para sa ating pagsasanay. Basahin natin ang maikling kwento. Araw ng barangay. Bata at matanda ay may kani-kaniyang gawain sa pagdiriwang sa araw ng barangay. Lahat ay abala sa kanilang gawain. Ang mga kababaihan ay nag-aayos ng mga palamuting bulaklak sa simbahan para sa gagawing misa. Ang mga kalalakihan naman ay nakatoka sa pagpapatayo ng tent para may masilungan ang mga tao. Ang iba ay tumutulong sa paglilinis sa paligid. Karamihan ay abala sa pagluluto sa kani-kanilang bahay para sa kanilang handa. Ang mga tao ay masayang nanonood ng larong basketball na karaniwang ginagawa na nila tuwing araw ng barangay. Masayang-masaya ang mga tao rito tuwing sasapit ang araw ng barangay, sapagkat minsan lang sa isang taon ang ganitong pagdiriwang. Basahing mabuti ang bawat tanong at piliin ang letra para sa tamang sagot. Unang tanong, tungkol saan ang kwento? A. Araw ng bayan. B. Araw ng barangay. C. Araw ng lalawigan. Ang tamang sagot
ay titik B. Tama ka sa iyong sagot. Pangalawang tanong, sino ang nag-aayos ng mga bulaklak sa simbahan? A. Mga kabataan. B. Mga kalalakihan. C. Mga kababaihan. Ang sagot ay titik C. Magaling! Pangatlong tanong, saan naganap ang kwento? A. Sa paaralan. B. Sa bayan. C. Sa barangay. Ang tamang sagot ay titik C. Mahusay kayo mga bata. Pang-apat na tanong, paano ka makatutulong sa pagdiriwang ng araw ng barangay? A. Maghintay na tawagin. B. Maglinis sa paligid kahit hindi sinasabihan. At C. Magpabayad upang tumulong. Ang sagot ay titik B. Tumpak ang inyong sagot. At panglima, bakit mahalagang magtulungan sa bawat gawain? A. Upang madaling matapos ang gawain. B. Para maabutan pa ng bukas ang mga gawain. At C. Upang mapuri ng ibang tao. Ang tamang sagot ay titik A. Binabati ko kayo. Mga bata, nakuha ba ninyong lahat ang mga tamang sagot? Binabati ko kayo dahil nagtagumpay kayo sa pagsagot sa mga tanong mula sa kwento. Ibig sabihin, naunawaan ninyo ang tinukoy ng mga salitang pananong. Mga bata, nakita ba ninyo ang kahalagahan ng pagtutulungan? Tandaan na ang lahat ng gawain ay magiging magaan at mas madaling matapos kung may pagtutulungan at pagkakaisa. Anong aral ang natutuhan ninyo mula sa kwento natin, Ang Bayan ng Rizal? Ang mga tao rito ay may pagpapahalaga sa kapaligiran. Tama lahat ang inyong mga sagot. Mukhang mahusay na kayo sa pagsagot sa mga tanong mula sa binasang kwento. At higit na mabuti pa rito ay natutukoy ninyo ang mga aral mula sa binasang kwento. Dahil dito, binabati ko kayo. Palakpakan ang inyong mga sarili dahil napakahusay ninyo. Dito nagtatapos ang aralin natin ngayon. Inyo pang ipagpatuloy na palawakin ang inyong kaalaman para sa magandang kinabukasan. Mag-ingat!
Hanggang sa muli!